Hi! At pahadni agsapa sa mga taga Nueva Vizcaya, mayag na timprano sa mga taga Palawan. At good morning po sa lahat ng mga kamisis natin at kapatid saan mang panig ng mundo. At syempre dito sa studio. Uy, mga lalaki, bakit kaya? Okay, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Magpapakasal in their 50s. Ang nakakakilig na pag-iisang dibdib sa simbahan ni Maxi at Nuki. Congratulations! Congratulations! Gusto nyo ba ng negosyong mabilis tumubo at namumulaklak sa kita? Flower arrangement gamit ay wire ang sagot dyan. Sabay-sabay nating matututunan yan sa Mrs. Wais. Sa 10 pieces po, 800. 300 ang kinita mo! Ang paboritong pulutan ni Mister na sisig at ang all-time favorite na pasta, pinag-isa. Yan ang sisig pasta sa ihain na yan. Sisig pasta for everyone! All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Naniniwala siya na ang sikreto raw sa matagal na pagsasama ng mag-asawa ay chismisan bago matulog. O, di ba? O, di ba? O, sino mas chismoso? Chismosa. Babae, lalaki. Tapos nagpapanggap pa na hindi kunwari sila interesado, di ba? Eto na po, ano kaya ang bagong Marites ng Barangay Laila Chicadora? Siyempre, Ate Coring! Wedding tayo ngayon, kaya ready na ako, di ba? Oh, may pa-flowers pa ako for Alam you. mo, hindi wedding ang nakikita ko dyan. Ano? Almusal, parang pinritong itlog. Ay, saktong-sakto! Hindi ba? Ikaw yung pula, tapos yung Oo. paligid mo yung puti. Oo. Saktong-sakto kasi kakakain ko nga lang sa ST Kitchen. Pinakain ko na rin ng mga kumari natin. Ay, nako. Diba? Okay. Pero, O, kanino ka naman ikakasal ngayong araw? hindi naman ako. Meron tayong mga bisita, di ba? Na na oo. ikikwento natin mamaya. Pero alam mo ba, nako! Guess who, Besh? Eto na! May isang celebrity, Ate Coring, ikakasal na. Pero bago siya ikinasal sa fiancé niya ngayon, nako, nagkaroon siya ng jowang basketball player. Ano? Oo! Nagkaroon siya ng Ulit? Paano? si ate girl mo na celebrity. Oo. Nagkaroon ng jowang basketball player. Okay. Eh, kaya lang, nag-live-in. Nag-live-in sila. Yun lang, very conservative pala ang pamilya ni basketball player. Imagine mo kahit lalaki, ha? Konserbatibo, sarado katoliko, kaya bawal. O, tapos, ano nangyari? Eh, nakakondo ang basketball player. May kaya-kaya na sa buhay. But syempre, si mother, dumalaw! Ay! Ay! Pagbukas ang pintuan, nandun si girl celebrity. Nakapambahay. Oh, no. Ay, naku po, nag-inspeksyon si Mudra Kels. Oh. Pagkatapos nakita, may mga damit sa aparador ang celebrity babae. Nagalit si Mudra, talagang di naman pinalayas, pero kalmadong pinagsabihan na hanggat nabubuhay ako, hindi po pwedeng nagsasama kayo ng hindi pa kayo kasal. Eh, hindi pa ready si ate girl magpakasal. At ayaw din naman ni mother ng basketball player na magpakasal muna. Yung kanyang anak. Kasi nga, nagsustart pa lang sa basketball career. Ilang taon na ba sila? Well, ngayon, mga nasa 30 na. Oh. Nung time na yon, mga nasa early 20s pa. Kaya syempre, wag muna, di ba? Okay, ngayon? Ngayon, di syempre nagkahiwalay, eh di meron ng iba si girl celebrity, ready na siya magpakasal. Ayun. Okay na rin, di ba? At Naku, isa ang niniwala minamarites siya. pala nito, dated. Oo. Matagal na pala yung chismis na yan. Oo, pero imagine mo, may mga ano, at least yun, di ba yung live-in. Oo, may mga ganun talaga. Oo. Eh, hanggang ngayon, hello. Yes. Oo, okay. O, so, alam nyo na ba kung sino? Ay, mamaya ibubulong ko sa inyo. Nahulaan ko na. Pero Okay. bubulong ko muna sa kanya, tapos bubulong niya sa inyo. Correct. Okay. Alam
Alam nyo ba na 19% ng mga Pilipina nakikisama sa partner ng hindi kasal. Live-in. 19%. Sigurado kayo? Parang 50%. Okay. Eto, si Pera Godmother naman umangkas muna papunta sa Navotas para puntahan ng isang volunteer rider na deserve daw mabigyan ng 5K for you. Bakit kaya? Hindi lang pasahero ang kanyang hinahatid, pati ang mga pangarap ng dalawa niyang anak at ang misyon na napili niya. Dito sa Navotas, nakilala ko si Kuya Vince. Ay, purong tao sa tindahan. Nasaan si Kuya Vince? Kuya Vince! Hi, Kuya Vince! Ako ang iyong Pera Godmother. Halika magtsikahan tayo, Kuya Vince. Ichika mo sa akin ang iyong mga anak. Since yung mga anak mo, ilang taon yan at anong grade level ng mga yan? Yung panganay ko po is 15 years old and then yung bunso ko po 13 years Anong mga old. pangalan? Vince Yogi po yung panganay. Ang pangalawa ko naman pambunso, si Lacos Klein. Ikaw ay nagbo-volunteer rider sa Yes, isang ma'am. charitable institution. Opo. Ikwento mo nga sa akin yung ano yan. Actually, sinasabay ko lang po siya sa pagbabiyahe ko ng Joy Joy. Pagka may sponsor po, pipikapin ko po yung mga sponsor nilang gamot, gatas, and then ihatid ko po dun sa mga ospital kung nasaan po yung mga warriors na natin. So dahil nasabi mo na sinasabay mo sa trabaho, so ano talaga ang totoong pinagkakaabalahan mo para mapagtawid ang pag-aaral ng mga anak mo? Bali, nag-MC taxi po ako. Talaga? Actually, wala talagang day off dapat. Kasi kung kailangan mo ng pera, opo. Pero eto na nga, dahil ang Pera Godmother mo, chismosa din. Ichika mo naman sa akin anong nangyari sa asawa mo at bakit naiwan sa'yo yung dalawang anak mo. Bali, nag-ibang bansa po siya and then, yun, sa sobrang tagal po ng namin, nagka-misunderstanding. Kasi mahirap talaga yung Opo. long distance relationship, di ba? Yes, opo. Saludo ako sa'yo dahil bilang tatay, alam mo ang responsibilidad mo bilang ama sa iyong mga anak. Ano ang iyong motivation sa pagpapalaki sa mga anak na naiwan sa'yo? Actually, ginawa ko rin pong motivation yung mga warriors na tinutulungan ko. Kasi pasasalamat din na silang dalawa, wala silang sakit kagaya nila. Ay, ang ganda talaga na story ni Kuya Vince. Kaya naman deserve kang makilala ni Ate Kuring sa studio. Kaya naman dahil wala namang tao itong tindahan mo, iwan na lang din natin, di ba? Sama ka na sa akin. Let's go! Pera Godmother, where are you? Ate Kuring! Nakalika! Kasama ko si Kuya Vincent. Sumakay ako sa kanya kasi napagod na ako magpaikot-ikot. Vicente o Vincent? Vicente, there's Vincent ang Vicente. tawag. Vincent na lang po. Ha? Vincent na lang po. Vincent na lang. Para pogi. Ayun. O, ginawa niyang American, yung Pinoy. Okay, sige. So, paano ka naman nagsimula na maging isang rider? Ano bang klaseng rider yan? Actually, mag-a-apply po talaga. Opo. Okay. Pumunta po mismo sa sa site nila tapos mag-a-apply bilang training. Kailangan may sarili kang May motor. sarili pong motor tapos lisensya pinakamahalaga. Syempre naman. Hello. Bawal yung kuya. Hindi pwede Ayan, yung drive na opo. wala lisensya. Okay, so, ikaw ay parang taxi motor. Motorcycle taxi. Ano naman ang nagiging problema? Bakit napunta lang sa'yo yung mga anak mo? Nasa na si wife? Medyo complicated pero okay naman po kami. Okay naman It's po kami ngayon. complicated. Yeah, oo. Parang Parang teenager status. nung ano niya, approach niya doon. Status lang sa FB. Oo, It's pero hindi na complicated. ichika naman niya sa akin na co-parenting daw sila. Minsan nasa Opo, kanya, opo. minsan na kay wife, ganon. Okay, teka muna. So, may pinagsasabay ka pang ibang trabaho. Volunteer po ako ng Charity. Opo, nag-charity Ano pangalan po nga ako. ng charity mo? Project Speed Mom. Project. Speed Mom. Oo, Project Speed Mom. So Opo. ikaw yung nagdi-deliver ng mga Yes ano. po. Yung kunyari may po ng sponsor and then dadalhin sa mga recipient ng mga bata na may mga sakit. Yung mga cannot afford makabili ng, Yes po. ng pagkain. Opo. Kunyari Oo. si sponsor nagbigay ng gatas, hatid ko sa ospital. Yung bata na sa ospital, hatid ko po doon sa bata. Eh di, abonado ka pa sa gasolina. Yun na yung Minsan, volunteering pero niya. sabay naman po kasi sa Sa biyahe. Sa biyahe. Sabay sa biyahe. Tinataon nila. Yes. I see. O, di maganda naman. Ilan ang anak mo na nasa iyo? Dalawa po. Dalawa. Ilang Opo. taon na? 15 tsaka 13. Ay, naku. Naku, dapat, na po high school. dapat yan, ginaguide. Di ba? Diyan namumulaklak ang bisyo. Correct. Apo, tama. Diyan nabubuo. Binabantayan mong mabuti. O lalo Yes na hindi po, kayo opo. magkasama ng wife Lalo mo. kasi lalo na sa gadgets nila hindi sila mapipigilan Oy, naku, lahat makikita mo sa gadget, Vincent. Dapat yan. Walang monitor, nagbabantay. kailangan mo monitor. Naka-monitor po.
Nakamonitor. Stricto ka bang tatay, Kuya Vincent? Sobra. Kasi pag sinabi kong hindi, kailangan hindi. Ah. Hindi pwede kung nandun ka lang. Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa kasama ng mga kaklase. Yes. So dapat talaga ginaguide ng mga bata kung ano ang bawal kahit wala ka. Ayun. Ang tawag dun, honor and discipline. Yes. And honesty, hindi ba? So, pinagsasabay mo lahat yan, nasisira pa madalas ang motor mo, paano mo napagtatagpi-tagpi lahat? Time management, minsan pag hindi na talaga kaya, dasal na lang. Si Lord na daw ang sasagot. Pag Oo. nagdasal siya, biglang magic nandun na. Kasi yung disgrasya minsan, hindi mo talaga maano. Lalo na pagka nasiraan ka ng motor, unexpected. Nasa isang lugar ka na tapos wala kang tutulong. Ganun. Correct. Bakit naiiyak ka, Hindi, Kuya naranasan ko Vincent? kasi before. Naranasan mo ang alin? Nasiraan ako ng motor. And then, wala talagang tumutulong. Okay, so ito na ngayon ang ambag namin sa pagpapa-change oil. Oo, not Mo, all. Hindi all. Okay, 5K for you! Oh. Alam mo, para sa susunod na beses na masira na naman ang sasakyan mo. Oh, Tama. hindi ba? Pero palagay ko, mapupunta yan sa bayad sa utang, ano? Anong mga utang mo? Marami. Marami. Pero sa muna, school supplies muna ng mga bata. School supplies. Sagot na rin natin, Ate Guring, ang kanyang mga bigas. O, di ba? Dami. 25 kilos yan para sa'yo. Kuya Vincent. Dami. Kasya ba yan sa motor pa uwi? Ayaw po, kasya po yan. Okay. Actually, marami talaga pagka nagbo-volunteer ako, puno yung motor ko. Ah, totoo ba? Ibibigay pa rin pala niya sa volunteer. Ibibigay mo rin yan? Mas marami. Ibibigay mo rin yan? Hindi naman po. Kasi Isa lang. Pwede naman. Oo, yung iba, dapat nga ikaw sa'yo bibigay ng pagkain eh. Grabe, Okay, ang maraming selfless. salamat, Vincent, Salamat po, sa salamat. iyong inspirasyon. Okay. Thank you. Nakakabilib talaga ang mga Pilipino kapag nagsakripisyo, di ba? Talagang taus-puso. Isusubo na lang, ipamimigay pa. Ganyan din ang susunod nating bisita. Wagas ang pagmamahalan sa isa't isa. Ayon, dumaan man sila sa maraming pagsubok. Sa huli, sa dambana pa rin ang tuloy kahit sila'y mga senior citizen na. Kilalanin natin ang senior couple na bagong kasal sa simbahan. Wow! Ang ganda ni bride! Si groom naman, dashing in suit. Hindi po sila parents of the bride, ha? Sila ang mag-asawang Maxi at Nuki na nagpakilig online sa kanilang church wedding. Kasama ang kanilang mga anak at iba pang mahal sa buhay. Sinaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Oh, ang sweet naman! Bakit nga ba ngayon lang ikinasal sa simbahan sina Maxi at Nuki? At ano ang kwento sa likod ng kanilang love story? Yan ang ating pag-uusapan. Kasama si Ate Kuring. At kasama po natin dito sa studio ang bagong kasal na sina Maxi, 60 years old, at Nuki, 59 years old. Ayan. Naku, hahabulin ka ng senior card mo. Hindi mo maiiwasan. Malapit na. January po. Sa January. O talagang senior citizen na. So kung tutuusin, mukhang mga bata pa, di ba? Pero hindi na. Parang ako. Ayun. So nakakakilig naman yung istorya. Paanong nangyari na 60 plus years old ay naglakad ka pa papuntang altar. Wow! Malalaman natin ang love story ni Nuki and Maxi sa ating pagbabalik. Kasama pa rin po natin ang newlywed senior couple na sina Maxi at Nuki. At nandito rin po si Dr. Carlita Digula, isa ring marriage and family counselor. Okay, so bakit nga ba nagtagal bago napunta sa dambana o sa simbahan ng inyong kasal, Maxi? Actually, kinasal na po kami by civil. And then... Kailan? And January, December 29, 1988. 1988. Sibil. Bata-bata pa talaga kayo noon. Pagkatapos, tapos, after siguro mga 10 years, nagsabi ko sa kanya,
gusto ko magpakasal sa simbahan. Kasi nung nag-start kami po ng 1988, meron na kaming, meron na, buntis na ako noon. Oo. And then, siyempre, yung lahat ng panahon, para sa mga bata, ganyan. Tapos nung medyo malalaki na, gusto ko talagang makasal sa simbahan. Tapos, nagkaroon po ako ng kapatid na may cancer. And then, ako kasi yung ate, andun ako sa Manila. So parang nawala yung namin. Atensyon mo sa namin, kanya. yung atensyon namin sa ganung bagay. And then hanggang sa lumaki na yung mga bata na na namin. At tapos nagkaroon ako ng opportunity na 2016 pong umalis, punta ng Papuntang? Australia. Australia. Ayan. Then 5 years. And then bumalik ako dito. Pagbalik ko dito, parang natuwa kami, nasabi kami sa isa't isa. Paano mo nga naman nagawa yun na umalis ka ng napakatagal? Pinayagan mo, Nuki? About siguro sa financial. Kasi financial? kumuha ako ng bahay. Oo. Tapos sabi ko, yung sweldo ko parang alanganin. Yung may opportunity na dumating na yung kumari niya na sa Australia, parang sinabi, gusto mo bang sumama sa akin? Oo. Eh parang pinagkaano naman ng pagkakataon, pero isa-dalawang buwan na nag-ayos, Oo. na-approve na. Kaya parang, Wow, parang pinag-atang. Oo, pato. Yung mga bata iniwan mo. Talagang pumayag ka ha, at kinaya mo talaga yung pagiging nanay-tatay sa kasi, mga bata. Malalaki kaya na naman sila. ako pumayag kasi yung mga anak ko, Malalaki. malalaki na talagang nasa line of Nasa 20s, 30 college eh. Kaya, Oh, I see. Tapos 5 taon ka nawala. Ayun, kasalanan mo naman pala. Kaya tumingin sa iba. Oh, tumingin sa iba, nahuli mo? Cellphone. Ay, Pagdating ay, ko, ang cellphone. Yung doon ko talaga Sinasabi ko lang eh. Walang password. Tito Nuki, kaka-cellphone mo yan, Tito Nuki eh. Password? Ha? Walang password. Wala kang password? Hindi, alam ni Ma'am Maxi yung tuwan-tuwa nga password. ako eh. Pagdating niya, binigyan ako ng iPhone 13 Pro eh. Ay, Di, okay lang. Yung pala, nakaset up na pala lahat. Ay, plan matalino! Matalino! Oh, maganda yan. Regaluhan niyo ang asawa ng cellphone. Na may tracker! Ayun! Okay, so paano naman naghilom yon? Paano naghilom yung bahaging yon bago kayo nagpakasal? Nakita ko sa kanya na na pinilit naman niya talaga na i-please ako. Yun. Tapos, sa tagal kasi ng panahon, ate ko rin, sobrang talagang sobrang, ewan ko ba, parang kaya ko namang umalis, pero hindi ako makaalis. Oo, kahit na Yung malaki yung ganon. kikitain mo doon, Yeah, because I guess you missed your children, Yes, di ba? yes. Iba talaga yung buo yung pamilya. Okay, so, Doktora Carlita, talaga bang delikado yung long distance relationship? Talagang, baka mangyari talagang maglolo ko yung isa, right? Magandang umaga po, Ate Kuring at mga manonood natin. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin mga concern pagdating sa LDR relationship. Una po, nagkakaroon po ng communication gap dahil nagkakaroon po ng ibang mensahe. Kahit po ngayon bukas na po yung komunikasyon natin, nagkakaroon pa rin po ng maling interpretasyon minsan. So, meron din po tayong tinatawag nating jealousy at times dahil hindi nyo po nakikita o hindi nyo po nakikita yung partner nyo o nababantayan po. So, ganun po yung Pero paano ba patitibayin yung magkahiwalay sila? Ang daming OFW, ha? So, paano ba pagtitibayin yung trust at saka yung bond ng mag-asawa kung sila magkahiwalay? Opo, meron po tayong natawag na virtual shared activities. Example po, pwede po kayong sabay na manood ng Netflix, pwede naman po through Viber or through group chat po ninyo, gawan niyo po ng chat group po. And then, meron din po tayong tinatawag na ritual. Halimbawa po, tuwing alas 6 ng umaga, mag-meet po kayo sa, sa Viber or kung ano pa pong social media na magagamit niyo po or WhatsApp, kung ano po ang available. Meron po kayo talagang nakatakdang oras na 6 o'clock na, loving time na, or 5 o'clock na. loving time? Or time to love. Loving time? Ganun po, no?
So, Parang kulang, dapat labing-labing pa. opo, parang super loving time nyo po, no? Okay. Together. And then, meron din po tayong tinatawag na, yun nga po, magkakaroon po kayo ng goal setting. Kung kailan po talaga kayo, after 5 years, magkikita na ulit tayo, mahal. Magkikita na ulit tayo ng ganito, 3 taon. So, meron po siyang goal na inaabangan po or kumbaga itinayanan nila na ganito pong araw or ganitong taon kami po ay magkikita or tayo na po ay magsisettle. Kailangan yata talaga, doktora, kapag ang naghiwalay yung mag-asawa dahil magtatrabaho sa malayo at matagal, meron na silang acceptance na maaaring lumihis yung isa. Because without that acknowledgement, paano kayo gagawa ng mga pact ninyo? Di ba? Yes, yes. Paano nyo gagawa ng paraan o sistema ang mga sarili nila na mananatili kayong solid? O eto na. So, sinong nag-propose para dun sa kasal sa simbahan? Bali, ano talaga, nung pa namin balak yun eh. Kaya sabay kami ng pagsabi, eto na yung simbahan. May budget ni. Tapos Okay. nagtulong-tulong yung mga anak Ito ko. lahat ng kinita mo sa abroad na punta sa Hindi kasal. naman, tumulong din yung mga anak ko. Tumulong Kasi din. meron kami bunso na nasa Australia ngayon. Wow! Okay. So, napagkasundo-sundoan at nagkaroon ng tamang pondo para sa kasal. Na, kailan lang yon? March. March 23 to 2024. 2024. Wow! Napaka-sweet naman ng kasal. Gusto niyong makita? Patingin! Patingin! experience! Ito, Reveal na yan, reveal! Ha? Para siyang si Princess Diana. Excuse me. Kita-kita ang saya-saya ni Pride, Ate diba? Corinne. Love waits for everyone. Diba? Iba yung saya niya dyan. Andito Ate Corinne si Kay. Okay, Kay is The daughter. daughter. Yes. Okay, of ano naman ang Mama's masasabi mo sa kanilang late wedding? Belated wedding. Masaya po. Actually po lahat po kami magkakapatid masaya. Kasi simula pa lang po bata kami. Yung may isip na rin naman po kami. Nakikita ko po kasi namin po si mama na na pangarap niya talaga magkaroon ng church wedding. Tapos ang ginagawa niya po dahil nga po wala pa pong budget ng mga bata kami. Pag nakakita po siya ng magazine na may gown po, ginugupit niya, tapos sinasabi niya po sa amin na yun daw po yung gusto niyang gown. Ay, naku naman. Tapos po, hanggang sa tumanda na po kami, nagkalokohan na lang kami na parang niloloko na lang namin si mama, hindi naman matutuloy. hanggang po nung, yun nga po, ito dumating na po yung time na natuloy. Sobrang saya po namin. Kaya nagkatulong-tulungan po kaya naganap po yung wedding po na yan. Ayun. Ay, cute naman. Bakit itong si Nuki? Iyak kanina pa. Ano talaga ako? Mababaw ang luha mo talaga. Akala ko naiiyak ka kasi wala ka ng kawala ngayon. Oo. Di na siya Tapos yung maliligayang araw. Wala fling-fling, o, di ba? Oo. Okay. So, bakit ba natin na-discover ito? Nag-viral kasi sila. Yes. Ito, Okay, Ate yung- Corinne, ang Oo. dahilan ng pagbabiral ng mga wedding Yes. coordinator. Ate Kawin, good morning. So ako po yung yung content creator, wedding coordinator ni Tita Max at saka ni Sir Nuki. So nakakita po kasi ako ng inspiring sa kanilang dalawa nung naka-meeting ko sila and I decided na gawan sila ng content and i-upload po sa Facebook and TikTok. And gladly po nag-earn po ng madaming million on views po sa TikTok and Facebook account po nung Elite Wedding Creatives na company po namin. Ayun. Wow. Galing! Kaya pala. So ngayon, nandito na kayo sa telebisyon. So, anong mga tips mo, doktora, sa pinagdaanan nila at ngayon sa edad nila ngayon, bagong kasal? It's different, right? Lalo na matagal sila naghiwalay, so they grew in maybe different directions. So, ano ngayon ang dapat nilang gawin? Mahalaga po kung meron po nagkaroon ng paglihis po ng landas, ang isa sa kanila po, pwede po tinatawag nating atonement. According nga po kay Dr. John Gottman, so importante po nakilalanin o aware kayo na merong talagang nangyari dun sa partner nyo or meron pong naging epekto po or bunga yung ganong ginawa. Tapos po magkakaroon po tayo ng pag-a-affirm araw-araw sa ating kapareha. Ganun din po yung love
love maps. No? Lalo po nating kilalanin ng isa't isa dahil po sa paglayo ni Madam Maxi, matagal po siyang nawalay. So kung ano po yung mga hilig, hindi lang po yung hilig o magagandang bagay, ganun din po yung kabila po, yung negatibo rin po, para po maging buo at ganap yung inyong pong pagsasama. At pag ganun din po, magkaroon po kayo ng bukas sa komunikasyon. Pag nag-uusap po, use I languages. Nararamdaman ko ito, ganito ang naramdaman ko. So, hindi po defensive. Kasi pag view po, puro po pagdidepensa po yung mangyayari po sa inyo. At ganun din po, at since lalo na po may mga anak na po kayo, you can cherish po yung mga quality moments, quality times nyo together. You can celebrate. Meron po kayong itatakdang araw para po dito kung hindi po available yung iba ng Sunday, pwede pong weekday, weekends, or kung ano po yung available nyo, or kahit sa sandaling panahon lang po, basta po magkaroon po kayo ng quality time together. Quality time. Oo, dahil nagkakaedad na tayo. Hindi ba kailangan iniipon na yung mga memories na yan? Especially for your children. Ilan na ang apo ninyo? Isa. Ay, napakaswerteng bata. Spoiled. Okay. Meron kaming sorpresa. Yes! Tina! Nasaan ka na? Wow! Eto na nga. May pahab sa'yo si Angeline's cake. O, urong mo yan, Laila. Ay, ang ganda. Para maibongga na natin tong kanilang wedding, di ba? O, Ang ganda naman. Parang nakadamit din yung cake. Di ba ang bongga, Ate Corinne? Ganda. Okay, so, ito ang wedding cake gift natin sa kanila. Gusto ko lang sabihin, congratulations! Congratulations! At saka ito pa, Ate Corinne. Kasi nga, hindi ako naka-attend ng wedding nila dahil lumilipad-lipad pa ako, di ba? Kaya ngayon, parang gusto ko, kantahan sila. Yes! DJ! Hit it! Ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon. Tingnan mo sa mata, Daddy. Ang ibigin ko'y ikaw. Daddy, dapat sweet kayo, ganyan. Ang lahat ng ating galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, tignan mo siya sa mata. Dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man. Titigan mo ngayon. Upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Congratulations! Kiss, kiss, kiss. Congratulations! Maraming salamat sa inyong kwentong buhay. It is never too late for love. Palakpakan ang bagong Hindi ba nakaka-good vibes talaga pag may nakikita tayong bulaklak? Kahit hindi sa kasal. At mayroong mga klaseng bulaklak na forever and ever hindi na kailangan diligan. Alam ko yan!
Ano? Everlasting! Grabe. Ano ba? Uso pa ba yun? Sa Baguio lang yun, di ba? Hindi, Ate Coring, yung mga puon namin may ganun pa. Girl, sa Baguio wala na nagtitinda nun. Talaga ba? O di, Oo. bumili ka sa akin. Mag-isa ka na lang daw mag-everlasting. Paano ko sabihin ko sa inyo na pwede nating matutunan ang flower arrangement na pang forever at pwedeng pagkakitaan pa ng mga Mrs. Wais. Ang bulaklak ay simbolo ng pag-aalaga, kapayapaan at pagmamahal. Kaya naman always present ang iba't ibang klase ng bulaklak sa lahat ng okasyon. Mansabi! Pero mga kamisis, hindi lang kuryente o krudo ang nagtaas ng presyo, no? Pati mga fresh flowers nagpa-price hike din during peak season. Well, hindi problema yan. Dahil isang senior mommy ang gumagawa ngayon ng flower souvenirs na suwak sa budget at long-lasting pa ang ganda. Memorable na sa akin ang lumabas ang Fuzzy Wire kasi ang Fuzzy Wire na ginagawang flowers, hindi siya kagaya ng fresh flower na nalalanta. Yearly, kapag siya ay madusing na, pwede mo siyang ibabad sa fabric conditioner. Then, magiging maganda na po siya. Naging hanap buhay ni Nanay Maria ang paggawa ng ganitong klase ng flower souvenirs. At ang goal niya ay makatulong sa mga katulad niyang senior na gustong matutong gumawa nito at pagkakitaan. Kaya naman, good job ka dyan, Mami! Kasama natin ngayon, Maria Elena Salgado, 66 years old, flower arrangement designer. Hello, Ate Queen! Yeah! Hanggang ngayon, negosyo mo ito. Yes po. Almost 2 years na po. Walang retirement. Yeah. Kasi forever nga naman yung mga bulaklak. Mabuti Yes. pa daw ang flower. Di ba? May forever, tapos yung kasal-kasal wala. Kaya ito ayaw magpakasal eh. Girl, flower arrangement na lang. May forever sa flower arrangement. Okay, anong mga materyales na kailangan natin? Kakailangan po natin ng tawag dito. Glue gun. Glue gun. And then yung stick niya para dumikit po yung ating ginagawang flowers. So meron po tayong wire. At tinatawag po ito ng wire flower. Saan natin nabibili yan? Marami po sa Divisoria. So pag hahanapin ko sa Divisoria yan, ano ang tawag? Wire flower daw. Wire flower. Wire flower. Okay, so 4 ang kailangan gamitin. Anong gagawin muna? Kailangan meron po tayong slice and then Flowers at gunting. Meron po tayo sa gitnang gagamitin, sa gitna po ng flower. And then pambalot, kailangan din po natin ng Lighter. Yun na nga lang, kapag retirable ka na, nakakalimutan mo na lahat. Yung mga Sorry. Pagka nagawa mo na, huwag mo kakalimutan kung saan mo. Yes, nilapag, ha? yes. Okay, so pliers at saka scissors. At ito, anong tawag dito? Tape po. Hindi tape? Di ba siya Opo. ribbon, Ate Kuring? Malagkit. Ano Opo, kasi dumidikit po siya. Oo, may lagkit siya. Pang artificial flowers yan, Parang Ate paper Coring. tape. Okay. Opo. Tapos, anong gagawin? So, ang una po kasi, ito po, gaganituhin po natin yan. Ito po yung ginagawang petals ng flowers. So, gaganituhin po natin yan, hati-hatiin. And then, Kaya kong gawin yan. yes, ma'am. Kaya niyo po Titiklopin yan. po sa- Ay, ang galing ni Yes. Ate Kuring. Yes. Ang galing. Okay. Ngayon po, pag natupi na po natin ang dalawa, gaganituhin na po natin siya. 3 siya. Patong-patong lang. Patong-patong lang. And then, yung pang-4, ilalak na po natin. Lock. Ganito po siya. Tapos may Ayan. pilipitin po. Yes, iipitin siya. And then, itong nasa taas, ilalak na po natin siya. Twist. Ilalak. Twist. Twist. And then, gaganyan na po natin siya. Ganyan. Tutupin na po natin siya. Tapos, And charan! medyo Ay, hindi pa. paninipisin po natin ang dulo. And then, eto na po yung kabuuan ng petals. Ganyan na po siya. Iipitin na po natin siya, ganyan. And then, ganito po. Twist po natin siya. Nang pag ganito, kukuha po tayo ng isa. And then, ganyan po. Iikutin. Ititwist again. Tapos, aayusin siya. And then, ganito na po. Ibiblend na po natin siya. Eto na po siya. Wow! Yan na po Amazing! siya. Ang dali lang Marami pala. pong magagawang klase. Kung meron po kayo, kung
makakaano po yung isip nyo. Kung mapaglaro ang inyong isipan. Mapaglaro. Yan. Marami pong magagawa. Ganito po ang klase. And then, kagaya po ng ganito, rows. Ayan. Ang ganda. Iba-ibang Parang totoo. klase, oh. Yes. Wow! Oh, look at this. Oh, ayan. Oh, may daisy pa, Beautiful. At ito na nga Eto yung po sila. arrangement. Opo. Oh, yung arrangement, kompleto na. Oh. Magkano kaya yung isang buong ganyan, Ate Coring? Ha? Yung mga ganyang arrangement. Magkano mo, teka muna, magkano yung puhunan? Mm-mm. Ang puhunan po, yung isa pong ganito, Mm. makakagawa ka na po ng 5 na ganitong flowers. Ah, okay. 5 maliliit na Sa bulaklak. puhunan po, kailangan po, meron po tayong 500 pesos. Ay, mura lang. Opo, 500. Pag nakagawa ka po ng 10 nito, kasi ang isa po nito, binibenta ko po ng 80 pesos. Sa 10 pieces po, sa 80 pesos, 800. 800. 300 ang kinita mo. Yes. Mahigit sa kalahati. Kaya kailangan po tayo mga mother, lalo na sa mga senior na walang ginagawa, nag-iisa na lang sa buhay, kailangan po mayroon po tayong ginagawa sa bahay para hindi po tayo nalulungkot. Correct. Oo. So, Ante. magkano na nga yung ganyang kalaki, Ate Coring? Oo, may O, styrofoam yan. lang sa Oo. ilalim mo, tapos Yes. dikit-dikit ka lang, oh. Magkano yan, te? O, magkano yung ganito? Actually po, 1,005. Oh, 1,005. Wow. Alam mo, Ate Coring, pag Valentine's Day, di syempre nadidestino ako sa Dangwa. Marami ring nagbebenta ng ganyang klaseng flowers. Yes. Sa patay? Marami po. Actually po, Hindi ng ba Mother's Day, Valentine's? Ito talaga. actually po, ng Mother's Day, yung po mga senior citizen, nag-order po sila ng marami sa akin, puro ganito po. Oh, wow. Ganda. Nga naman, forever, hindi nalalanta. Hindi po siya nalalanta, hindi po kagaya ng fresh flower. Ito po kasi pagka matagal na, ang ginagawa po namin pag matagal na, siyempre naalikabukan siya kasi naka-display. Gumawa ka lamang po ng pabulang fabric na pabango. And Conditioner. then, ganito lang po. Isasawsaw nyo lang po siya, ganon. And then, pag... Wisik. Oo. Lalabas na siya sa dati niyang kulay. Sa fab Ayun. Hindi siya nalalanta. So, pwede rin ganon. Yes, pwede rin. Mas gusto ko yun, Ate Coring. Okay, akala ko ganon lang. Pwede pala kahit anong direksyon. Yes. Ngayon kung may spray kayo, hindi nyo na ilulublog. Pwede. Spray ka na lang. Ganon. Oo. Pwede rin po. Pwede Okay. po. lang. So, willing naman kayo mag-train ng mga misis na gustong pasukin ng ganitong negosyo? Yes, pwede po. Actually po, sa FB, TikTok, or another network, marami pong VI na matututunan po ninyo. Panonoorin nyo lamang po siya. Ayan, ang galing naman. Ito na po ang finished product na tinuro ni Ellen. At ang good news, lahat kayo dito sa studio ng mga kamisis, bibigyan niya ng starter kit. Meet my co-anchor. Ayan, si Rosa. Di ba ang ganda? Peragad flower. Pwede, pwede. Napakaganda at pagkakakitaan pa. O kayo namang mga mister, kung may tinatago pa kayong sisig sa ref, ilabas nyo na. Dahil pwede pa yung i-level up pala ni Mrs. at gawing sisig pasta. Wow! Kaya pala wala si Ryle. Ayon, nagluluto, Ryle. Ihain na yan. Ayan mga kamisis, kung nasanay tayo sa sisig, usually, di ba, sa kanin po yan o kaya pinapapak. Pero ngayon, pagsasamahin natin, ito po ang creamy sisig pasta. At kasama ko ngayon si Chef Greggy. Greggy, sir, bati ka naman sa mga kamisis natin. Kamusta naman dyan mga kamisis? Okay. Bakit mo naisip maglagay ng sisig sa pasta? Bali kasi pag may natira tayong ulam, like yung sa sisig, pwede natin igawan siya ng ibang recipe. Anong favorite part mo pag sisig? Tenga din ba? Oo. Tenga. Kasi may konting crunch. Ilabas na ang tirang sisig, sibuyas, butter, spaghetti noodles, ganun din ang all-purpose cream, mayo, kalamansi, toyo, asin at paminta. Okay, start na natin, Chef. Ano unang gagawin? Yung pasta po, pag nagpakulo kayo, dapat walang mantika. Kasi mas magkakapit yung sauce niya. Chef, ano ba ang natin, selection process natin pagdating sa noodles? May binabagayang sauce yan, di ba? Yes po. Pag mga creamy base, more on sa ganitong pasta tayo. Yung mga mas mabagay sa maninipis.
Bihon pwede. Ay, pwede, joke. Okay. Bali, unahin natin yung butter. Butter. Sobrang dali lang ng rep. Kasi yun din yung magpapalasa. Mas gusto ko actually kapag butter kaysa mantika. Then yung sisig kasi natin, meron na itong onion, may Okay. sibuyas na, kaya kompleto na. Bali, medium heat lang po para hindi rin masunog yung sisig kasi Okay. medyo madikit siya. Medyo mabilis ba masunog ang sisig? Yun na. Eh, pwede na natin. Bango! Pwede natin i-add yung liquid seasoning. Then yung calamansi. Kalamansi. Twist din siya. Ang bango niya. Then hinana natin yung apoy. Kasi yung cream natin, dapat hindi siya kumulo. Ah, ano mangyayari pag kumulo siya? Bali, maghiwalay kasi yung fats niya. Oo. Then, lalagyan natin na mayonnaise. Pag medyo kumulo na siya, Huwag lang sobra. wag lang sobra, pwede na natin i-add yung noodles. Pwede kayong gumamit ng penne. Okay, so pwede na tayo mag-plate. Yeah. O, kakainin ko na dyan diretso. Bali, pe-plate na natin yung pasta. Shucks! Tignan nyo naman yun, no? Pwede rin kayong mag-add ng cheese pag gusto nyo pang mas creamy pa siya. Nako, anong cheese ang recommend mo? Melted cheese para madali siyang mamix. Tsaka magtitiken pa yung sauce. Oh! Bango. Try na natin. Kaya nyo na ba tapusin to? Kakain lang ako. Masarap! Masarap! Seryoso! Yummy! Iba yung nadadalang lasa nung sisig sa pasta. Kasama mo pa ng fried onion. Chef, maraming salamat. Ang sarap talaga nito. Pero Ate Coring, Ate Lai, hindi ko alam kung i-share ko to eh. Pero sige na nga, ihain na yan. Wow, yung pasta, meron pang chicharon sa ibabaw. Sisig pasta for everyone! Halika na, mamigay Halika na na, tayo. pamigay na natin to, Laila. Masarap ba, Besh? Wow! O hindi ba nakaka-happy dito sa studio, mga kamisis? Aminin. At kayo rin, pwede rin po kayong makatuntong dito at makisaya sa amin. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyong maging parte ng aming audience, iscan na ang QR code sa screen nyo ngayon. Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. International Vlogfest winner Hello Shane mag-share ng kanyang travel tips at journey. Makisaya sa parada ng lechon at basaan sa Balayan, Batangas sa Saan Tayo Next? At pinagmamalaking Batangas Tamales matitikman sa Ihain na Yan. At ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan at usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay